Pagdiriwang ng Safer Internet Day, ating alamin, kasama si Department of Justice Undersecretary Nicolas Felix T. USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking. USEC, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ninya. Magandang tanghali, Asik Weng. Thank you once again sa pag-invite sa programa nyo, Ninya. Maraming salamat, sir. Ngayon, kumusta naman ang pagdiriwang natin nitong Safer Internet Day? Kailan po ito ginanap at ano po ang naging sentro ng selebrasyong ito ngayong taon? Naganap ito noong Feb 13 and Feb 14. Ito sa two-day event na ang venue nito ay ang SMX Center dito sa Pasay. Napaka-successful ng event na to. Nag-imbita tayo ng napakaraming stakeholders sa laban kontra online sexual abuse and exploitation of children. So may mga representatives tayo mula sa mga sabi-sabing NGOs, sa mga sabi-sabing komunidad, may mga may mga kabataan na nag-attend sa iba-ibang mga parte ng Pilipinas na pat sila nanggaling. May mga representatives tayo galing sa telcos at galing sa mga internet intermediaries. At syempre may mga representatives tayo galing sa mga nakatakdang government agencies tulad ng DOJ, ng DSWD, Commission on Human Rights at iba-iba pa. USEC, ano po ba itong Safer Internet Day? Bakit po tayo may ganito at saka mas maganda yata kung everyday is a Safer Internet Day? Tama po yun, Asik Weng, no? Ang isa sa mga na-identify namin na areas where we can tackle yung counter-trafficking at counter-OSAIC is awareness. At yun, kino-commemorate natin ng Safer Internet Day upang ma-foster ang awareness. Ang Safer Internet Day, hindi lang naman ito sa Pilipinas, sa buong mundo may ganito, no? Celebrate ito sa buong mundo. At naumpisa ito sa Pilipinas noong 2018, no? Under Presidential Proclamation 417 na enact ni then President Rodrigo Duterte, every second Tuesday of February, sincelebrate natin dito sa Pilipinas ang Safer Internet Day. So hindi lang pala Valentine's Day ang ating sineselebrate, no, pag February 14. Yung mas importante ata itong Safer Internet Day. At kasabay nga po ng pagdiriwang na ito, inanunsyo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang all-out war laban sa mga cyber predators. Can you give us more details about this announcement, sir? Yes. Kung maalala natin, very early on sa Marcos administration, I think that was September 2022, nagdeklara na si Secretary Remulla, no? Si Secretary Boying Remulla ng all-out war against OSAIC. Ang alam naman natin ang laban sa OSAIC, hindi ito natatapos, no? Dahil hanggat may mga taong vulnerable at may mga taong sadly mabibiktima. So dapat ituloy lang natin ang laban natin against OSAIC. At ang laban natin against OSAIC, multi-pronged to, no? Multifaceted. Hindi lang naman ito simple sa law enforcement. Ngunit meron din tayong mga dapat na preventive measures na enact, no? Una-una sa level ng mga communities, sa level ng mga pamilya, at sa level ng mga kabataan. Maganda na may awareness tayo, no, on how to use the internet safely. At bukod pa doon, dapat yung mga pribadong entities, no, tulad ng mga internet service providers at mga internet intermediaries ay dapat sumama din sila sa laban na to. Dahil sila ang may hawak na mga plataforma at ng mga tools na sadly nagagamit ng mga predators laban sa mga kabataan. So karapat-dapat lang na kasama sila sa laban na to. At doon sa batas natin, no, yung RA 11930, which is the Anti-OSAIC and CSIM law, may mga obligasyon doon ang mga ISPs at ang mga internet intermediaries na kung hindi nila matupad ang mga obligasyon na to ay meron silang mga parusa na kriminal at administratibo. So USEC, ano po ba yung kahalagahan ng parental monitoring sa pagprotekta sa mga kabataan mula sa online sexual abuse at para mas maiwasan o mas maging ligtas pa ang ating mga kabataan sa paggamit ng internet? Napakahalaga ang parental monitoring. Sabi nga nila, it starts at home, no? Everything starts at home. So ang mga magulang, dapat hindi natin i-take for granted kung ang mga peligro na nandyan sa internet. So yung mga parental controls, as much as possible, ma-implement natin sana yan. At kasama din dun na pag-monitor, no? Huwag natin pabayaan ang mga anak natin na gumamit-gamit lang ng internet. On the flip side, no, ito yung napakalungkot na lagi namin sinasabi,
may madaming mga biktima ng online sexual abuse and exploitation of children ay nagfa-facilitate pa ng kanilang victimization ay kanilang mga magulang. So yung mga magulang, sila ay nagbebenta ng mga video or mga pictures ng kanilang mga anak sa mga foreign predators abroad. So sana naman tong practice to ay matigil na. Sana maging mas aware ang mga magulang na huwag gawin to, no. Bukod sa criminal ito ay nakakasama talaga sa mga kabataan. Alright. So sa lawak po ng scope ng internet, paano po nyo bibigyan ng pamahalaan ng sapat na proteksyon ng mga kabataan laban po sa mga challenges ng digital world? At ano po ba sa tingin ninyo ang dapat tutukan sa ngayon? You mentioned already yung parents na minsan kasabwat. Kasi pag chinarge nyo naman siya at makulong naman yung magulang, magulang po yan. Ano po ba yung iba po nating ginagawa para siguro ma-educate itong mga magulang na ito? Tama po yan, mahirap naman na puro law enforcement lang ang ating approach. Kaya may mga preventive measures tayo at unang-una na doon ay ang awareness. Kaya nga meron tayong ganitong activities tulad ng Safer Internet Day dahil hopefully ma-foster niya ng awareness. Tama si Asik Weng na hindi nga dapat nga everyday. Dapat everyday we make the internet safe for children. But ang kagandahan sa mga events tulad ng kahapon tsaka ng Feb 13 ay talagang malagay sa spotlight ang Safer Internet Day. At alam mo, naramdaman namin so baka kami nagpapasalamat sa ating mga kaibigan sa media, both public and private media, for giving DOJ, IACAT, and the NCC OSAIC CSIM the opportunity to put this concern on the spotlight. Dahil nga malaking tulong ito sa pag-create ng awareness sa problema na to. So kasi ngayon wala na po talagang hindi gumagamit ng internet, 'di ba? Lahat nasa internet, lahat ng gusto mong malaman, isang click lang 'yan. Dati may encyclopedia, ngayon nandiyan na si Google, 'di ba? So ang bilis. So ano naman po yung hakbang ng Justice Department sa napakamurang subscriptions ng exploitation and pornography online? May mga consultations and dialogues po ba tayo tungkol dito, sir? Meron tayong mga consultations sa dialogue. Every so often, nag-iikot kami sa mga sabi-sabing mga probinsya, lalawigan, probinsya at syudad sa Pilipinas at kinakausap namin yung mga iba-ibang mga barangay officials doon na matulungan kami na mapatrickle down ng impormasyon na to sa mga grassroots. Bukod doon, yung law enforcement, malaking tulong din to dahil kung makita ng mga nangbibiktima, ng mga perpetrators na meron talaga tayong aksyon, ay may ma-disincentivize sila, magkaroon ng deterrent effect sa kanila na ituloy ito. Bukod pa doon, isang napaka-importanting hakbang ay ang koordinasyon sa mga foreign counterparts natin. Kasi ang online kalaswaan ang OSAIC, kadalasan cross-border crime to. Ang typical modus nga dito ay may foreign sexual predator or may foreign na pedophile na nais maghanap ng mabibiktima at ang contact nila ay yung magulang o kamag-anak ng mga kabataang Pilipino. So malaking tulong dito ang coordination sa foreign law enforcement dahil ang foreign law enforcement sila ang nagbibigay ng referral sa atin ng mga potential kaso dito, At dahil nga sa coordination sa foreign law enforcement, madami na tayong mga nasalbang bata at madami na tayong napasagot ng mga perpetrators dito sa Pilipinas. Alright, so mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga magulang na patuloy na gumagabay sa kanilang mga anak sa paggamit ng digital devices and platforms. So, ulitin ko lang, napakaganda ng point kanina ni Asik Weng tungkol sa dapat everyday we make the internet safe, So, sana ang mga magulang ay maging aware dun sa dangers ng internet, na madaming peligro sa mga kabataan natin na nandyan, Minsan di natin nakikita, iniisip natin napaka-idosente, pero maaaring mangyari yan, So let's encourage our children to be safe users of the internet by being more aware of the dangers out there. At ulitin ko lang yun sa mga magulang naman na talaga nag-iisip, na ibiktima ang sarili nilang anak, wag na natin gawin to, dahil talagang mapapasagot kayo at makikita naman natin na madami na kaming mga magulang na napakulong dahil sa krimen na to. So wag niyo iisipin na magbe-benefit kayo dito dahil in the long run mapapasama kayo at mapapasama ang mga minamahal niyo sa buhay. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking.